Okay po pa? Okay na siya. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat mga kapatid at sa ating Panginoon. Salamat na kasama natin siya. At salamat sa araw na ito. Ako'y nagpapasalamat din na may mga nararamdaman din ako. Kasi minsan, importante yung mga nararamdaman natin. Kasi kung wala tayong nararamdaman, napakalakas ng katawan natin. Diba? Maaari tayong magmalaki. At ikumpara yung sarili natin sa iba. Bakit ganyan kayo mga may sakit? Hindi kasi kayo, tumatawag sa Panginoon. May pagmamalaki na, natin kaya napakainam. Si Paul nga, ang daming naramdaman. Diba mga kapatid? Pero kahit may mga nararamdaman siya, sabi nga, parang may time na parang nabulag yata siya. At marami siyang, kumbaga, alalahanin. Ay patuloy niyang nagagawa yung kanyang paglilingkod ng walang puknat, ika nga. Pero ng ating dakilang apostol. Sabi nga niya, mga kapatid, I can do all things through Christ that strengthens me. Kaya lang, parang nahihiya akong banggitin yun eh. Kasi nung binanggit niya yun, hindi niya sinabing we can do. Sabi niya, I. Ibig sabihin, siya lang. Sabi sa Bible, sabi niya, kumbaga, nagsipag siya ng higit sa pinagsamang kasipagan ng mga apostol. Ganon katindi. Pero sabi niya, hindi naman akong gumagawa, kundi ang Panginoon na nananahan sa akin. Kaya nga, I can do all things, sabi niya. Pero ginagaya natin mga Kristiyano. Imbis sa sabihin, katulad ni Pablo, siguro kung sa biyaya ng Diyos, maaari nating masabi na magagawa rin natin ang lahat ng bagay. Kasi hindi tayo si Pablo. Hindi kahit sa pinakamahinang apostol, hindi pa rin tayo pwedeng itapa. Kaya parang hindi para sa atin yung salitang yun. Di ba mga kapatid? At ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan kong make God your own. Gawin nating atin ang Panginoon. The prophet Isaiah made God his own. Sabi nga po niya sa Isaiah 7. Isulat pala yun. Isaiah 7, I believe. O Isaiah 49. Sabi, portion lang ito mga kapatid sabi niya, and my God shall be my strength. So makikita mo na inangkin niya ang Panginoon sa Isaiah 49:5 yata yun. So, at saka dito, hindi niya, yung talagang my God, sabi niya, hindi niya sinabing our God, my God. Kaya makikita mo na parang sinusolo niya ang Panginoon. Ganon din sa Isaiah 7:13. And he said, hear ye now, O house of David. No? Ibig sabihin yung house of the king sa Israel. No? Is it a small thing for you to weary men? But will you weary my God also? My God also, sabi niya. Na, kumbaga, nandun yung lakas ng loob niya. Sabihin nga na angkinin niya, my God. Kasi alam niya, itong mga nasa paligid niya, nagdadalawang isip niya eh. Iba, dalawa na ang sinasamba. Pumapasok sa templo, nananalangin doon. Tapos pagdating nananalangin din kay Baal. So meron silang, kumbaga, pag sakasakaling hindi ako pinakinggan ng Panginoon o hindi ako tinulungan ng Panginoon, meron pang reserva na pwedeng tumulong sa akin. Grabe, gano'n nagkaisipan nila. Mga double-minded. Kaya dito, talagang pinakita ni Isaiah, ang Diyos ay aking Diyos. Pero wag natin sasabihin yun sa maraming tao. Pwede natin sabihin personal. Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Pwede yun. Pero pagka may mga kasama kayo, siyempre maraming mga patola dyan. Diba? Anong sasabihin? Ibig mo sabihin, ikaw lang ang may Diyos? Sa'yo lang ang Diyos? Kami wala. No. Sama mo rin. Pag sinabi mong nabigla ka, ang aking Diyos at inyong Diyos, bawiin mo naman. Di ba? Para ayos, ika nga. So, kita mo rito talagang ipinaglalaban ni Isaiah ang kanyang Panginoong Diyos.
Also in Isaiah 61:10, sabi niya, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Ito mo yun? Talagang akin. Sabi niya, my God. Diba? My God, why hast thou forsaken me? Sabi ni Christ. Akin. No? Sila yung mga halimbawa natin. No? Let us make God not only our God, but a personal God to each of us. Make God our most precious possession, as Christ the Lord has said. No? Kumbaga sa Lord, precious possession dapat natin siya. Kumbaga, kung meron kang bagay na, let's say, parang singsing na suot-suot mo, di ba? Pagka alam mo nanganganib, tatago mo yan. Yung mamahalin talaga, na pwede mong ikamatay. Dahil gusto rin ng iba yan Na kung ganun ang Diyos, ay aagawin sa atin yan. Di ba? Buti lang, hindi siya nakikita. At saka lahat pwedeng mag-claim sa Kanya. Kasi siya ay Diyos ng lahat. Nang sa Kanya'y nagsisiasa. Okay? Sabi ni Christ sa John chapter 13:13 to 14, Ye call me Master and Lord, and ye say, well. Oh, tama yun. Ako'y tinawag nyo ng Master and Lord, for so I am. Sabi niya, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Kung ano yung ginawa ko, gawin nyo rin. Sabi niya. Paano ko nagmahal, ganun din kayo magmahal. We belong to God. Bakit God belongs to us? Kasi una, we belong to Him. Sabi nga po, sa 1 Peter chapter 2, 9 to 10. But ye are a chosen generation, a royal priesthood. Chosen generation tayo, ibig sabihin generasyon Tapos priesthood, royal. Mga may koronang mga pari tayo sa paningin ng Diyos. Hindi tayo basta-basta. And unholy nation, peculiar people, ibig sabihin kakaiba. That ye should support the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dati, hindi tayo kilala ng Diyos, o kinikilala ng Diyos. Ngayon, kinikilala na niya tayo kasi tinahabagan niya tayo dahil sa Panginoong Jesucristo. That is why we are bold to come before God's throne, for Christ belong to us. Dahil kay Kristo, bold tayo na lumapit sa trono ng Panginoon. Sa Hebrew 10:19 sinasabi, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. No? Tayo daw ay may boldness na pumasok sa holiest place. Bagay yun yung place na ang high priest lamang ang nakakapasok sa templo. Walang iba. Pag tayo papasok doon, todas ka kaagad doon. O kaya bago ka makapasok doon, ketongin ka na. Ganoon, matindi doon. Diba? Kahit sabihin mo pang ikaw ay mananampalataya, pag hindi ka talaga pwedeng lumabag sa batas ng Diyos tungkol sa kanyang presensya. Pero nakapasok doon ang Panginoon at hindi lamang siya nakapasok ng yung mga high priest kasi parang pagpapasok doon, nag-ingat na ingat. Talagang sa labas, nagre-repent yan. Tapos papasok, meron pa silang mahabang tali na may mga kalempang para pag bumasok sila doon at hindi natuwa ang Diyos sa kanila, matutumba na lang sila patay, hihilahin sila palabas. Ganoon. Pero ang Panginoong Jesucristo, nung pumasok siya doon, bilang high priest, pinunit siya, nung siya pinako sa cross, nawasak yung tolda, yung makapal na kurtina ng holiest place, yung Holy of Holies. Pasak yun. Wala nang pinto, kaya nga bold na tayo, pagpasok natin doon, kasama natin ang high priest natin, nakaakbay sa atin. Pasok kapatid. Sabi niya,
So, lalapit tayo sa ating Diyos Ama nang kumbaga, hindi na nahihiya. Although, hindi naman tayo nagmamalaking papasok, mapagpakumbaba pa rin. Pero alam mo na bibigyan ka ng Diyos ng ika nga ng tawag dito, ng pagkilala. Para kang bisita na pinapasok at pararangalan ka dun sa loob. Diba? Siguro mga kapatid, maglagay tayo ng question, ano? Kasi pag-aaral ito mga kapatid. Although naituro ko na sa inyo to, I think mga 1 year ago. Ang tanong, sino nagkakasala, ang katawan o ang kaluluwa, or both? Who sin? The body or the soul or both? Sige, sagot. The body? O, sinong ibang sagot? Okay. Okay, punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Sabi po dito, sasagutin ng scripture yan eh. Ano nagkakasawa? Kasi yung, minsan, ilang beses ko nang tinanong yan eh. Kasama mga pastors, walang makasagot. Ang sagot nila, body. Pero sabi sa Bible, sa Old Testament, the soul that sinneth, it shall die. Pero dito, ipinaliliwanag yan, mga kapatid. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. So, lahat ng kasalanan na ginagawa natin ay itsipwera ang katawan. Hindi siya nagkakasala. No? Gumagaman kahit siya yung ginagamit mo, kasi ang katawan parang kunyari, isang pumatay ng tao, parang itak lang yan na hawak-hawak mo, itinaga mo. Pero wala siyang kasalanan. Wala siyang kaisipan eh. Ang may kasalanan, yung kaluluwa. No? Siya yung nagkukontrol ng, siya yung driver eh. Paano kakadisgrasya ang isang truck? Diba? Dahil doon sa driver. So without the body, but he that committed fornication sinned against his own body, kasi ginamit niya yung katawan niya sa pangangalo niya. So siya nakaluluwa na person. Kasi ang front kasi natin, yung katawan, pero ang nagko-control is the soul. Diba? Kaya nga doon sabi, but he that committed fornication sinned against his own body. Hindi ka lang may kasalanan sa Diyos, pati sa katawan mo may kasalanan ka rin. Bakit? What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Sa Diyos ito eh. Diba mga kapatid, kaya nagkasala ka, hindi lamang sa Diyos, kundi sa iyong katawan din. Naandyan ang Diyos sa ating katawan. It's the temple of the Holy Ghost. Diba? Also in Exodus, so balik tayo dun sa ating ating tinatalakay. Also in Exodus 11, 2 and 3. Another question, another question ito mga kapatid. Sabi sa Exodus 11, 2 to 3. Speak now in the ear of the people, and let every man borrow of his neighbor, and every woman of her neighbor, jewels of silver and jewels of gold. Also in verse 35 it say, and they borrowed of the Egyptian jewels of silver and jewels of gold, and raiment. Hindi lang ginto at pilak ang hiniram nila, kundi raiment. Ibig sabihin, hindi basta-basta damit ito. Pag sinabing raiment, ito yung mga pangporma, mga disente, panghandaan. Magagandang damit yan. Matitibay, maayos. No, yun ang hiniram nila. Pero, pinipreach yan sa mga pulpito. Kaya lang, never na nabanggit kung anong dahilan, kung bakit sila inutusan ng Diyos na kumbaga, na humiram. Kasi hihiram sila alis nga sila Hindi na sila babalik doon Paano lang mababayaran yung hiniram nila? Di ba mga kapatid? Ngayon, pag hindi mo tinuro yung dahilan, may epekto yan sa Kristyanismo. Ang dami yung mga tele-evangelist, tinuturo nila yan
ako rin yata noon. Siyempre, pagaya-gaya kami noon eh. Pero nung pinag-isipan ko to, recently, nung medyo tumatanda na ako, nung ko nakita teka, bakit nga kaya naunawaan ko? Sila po ay 400 years na nasa Egypt, di ba? At matapos mamatay si Joseph, dahil si Joseph, talagang tinitingala ng mga Egyptian yan. Ang tinuturing niya na nakapantay ni Pharaoh. Pero nung mamatay na siya, may nabumangon na Pharaoh na ng trono na hindi nakakakilala kay Joseph. At simula noon, inalipin na ang mga Israelites sa Egypt. Pinagagawa sila ng bricks ng walang bayad. Diba? For more than 300 years, ang nagtatrabaho para sa ikinabubuhay nila, yung mga anak nilang teenager siguro, tsaka yung mga asawa nila. Kasi sila nandun sa trabaho na walang bayad. Diba, kawawang kalagayan nila. Mabuti na lang kamo, sila, yung mga bahay nila ay malapit sa Nile River. Doon madaling magdilig ng halaman, magtanim. Diba? Tapos nakakapag-alaga sila ng mga hayupan. So, kita mo yung ginawa sa kanila for more than 300 years. Ilang henerasyon. Biro mo, yung lolo, yung anak, yung apo, yung anak ng apo, puro alipin yung lahat ng kalalakihan. Ilang panahon naman pagtatrabaho ang bawat isa sa mga kalalakihan. Siguro nagsimula sila 20 years old. Diba? Fully human yan. Siyempre, may pakikipag-usap naman. Tapos siguro pinakamaagang tigil nila, 50. No? Pwede rin hanggang 60. 50 na lang kamo, 30 years. Patapos nila mag-retire, wala pang retirement pay. Di ba? O ano sa mga Egyptian, di ba? Tinatanggap ng king yung mga libre na mga bricks na yon. At yung paggawa ng mga city, pati yung mga bahay ng mga Egyptian, siguro binebenta nila yung pera na napakababa ng halaga. O kaya libre na binibigay. Ang sagot mo na lang, magpapadala ka, iaarkila ka na lang ng dump truck. Para hakutin, yung karito lang, mga dump truck, para hakutin yung mga bricks. Puro bricks ang bahay noon eh. Pati bubong yaring bricks din. So makikita mo, anong ginawa ng Diyos, bakit inutusan sila? Sila hustisya. Hindi dahil galit na galit ang Panginoon sa mga Egyptians. Hindi. Hustisya ang ginawa ng Panginoon. Hindi nyo sila binayaran ng mahabang panahon. Bigyan nyo sila ngayon. Ang bawi. Hindi sapat na bawi yung hiram nila eh. Kasi mas malaki dapat yung naibalik sa kanila. Mantaki mo ilang henerasyon na nagtatrabaho, lahat walang bayad, lahat walang retirement benefit. Diba? So, bumawi ilang sila. Ganun yung mga kapatid. Kaya lang, sa ating kapanahunan, ginamit naman ng mga Kristiyano. Meron yung mga sinusunod yung patakaran na yun. Sabi nila, pwede palang mangutang na hindi babayaran. Diba? So, maraming istorya mga kapatid sa Kristyanismo. Merong may kikwento ko sa inyo. Ito ay kwento ko lang, pero may kahawig to ng mga tunay na pangyayari. Isang babae, bumisita sa kanyang kapatid sa pananampalataya, doon sa bahay, di siyempre kwento-kwentuhan sila. Pinuri niya yung isang figuring. Ganda-ganda naman yan. Sabi ngayon ng asawang babae, may bahay, gusto mo ba yan, kapatid? Oo, ganda-ganda eh. Sige, iyon na. Yan, kinuha. Pasalamat naman. Katapos, nagpaalam yung asawang lalaki, malis ang dali. Nagturo na naman. So, ito, ang ganda rin. Binigay na naman. Maya-maya, siguro may binili lang sa labas yung asawang lalaki. Pagdating doon, wala na yung bumisita. Malis na ba si sister? Oo, sabi niya. Kain na tayo? Naku, pasensya na, sabi niya. Naipadala ko na yung ulam natin. Oo, ganun, sabi niya. Kumain na lang tayo sa kusiniko. Kumain na lang tayo sa labas, sabi ng asawang babae. Tapos, di ba may mga laman naman yung rep natin? Magluto na lang tayo. Naibigay ko rin. Isinakoy ko pa sa tricycle. Hiningan pa ako ng pan-tricycle.
ba? Okay, ginawa nilang Egyptian yung kanilang kapwa kapatid. Ako, nasubukan ko nang hinihingi yung aking sapatos eh. Harapan eh. Matapos niyang sabihin yung mga nagbibigay sa kanya, masasalamat sa Diyos. Sabi niya, pwede bang akin na lang yung sapatos mo? O palit tayo doon sa gula-gula nitong sapatos eh. Yung sa akin talagang boots. Diba? Galing iso. O, tayo, makinta. Eh, hindi ko siya binigyan kasi nahalata ko siya eh. Yeah. Maraming ganun mga kapatid. Ang nakita kong problema is hindi ka sila ini-explain. No? Kulang ang explanation. Diba? Kaya yung mga tao, tuwan-tuwa doon sa preaching. Oh, pwede pala yun. Kalakpakan niya. Tayuan. Si Tomas, mga kapatid, tignan natin si Tomas. No? Si Tomas, unlike Judas, kumbaga ang kaibahan ni Tomas kasi, tsaka ni Judas, si Tomas, ang tawag nila sa kanya ay Didymus. Alam mo, ibig sabihin ng Didymus, doble, twin. Oo, hindi man siguro, alam mo sigurong kakambal to eh. Pero doble ang tawag sa kanya. Ang ibig din sabihin ay, waiver, nag-waiver. Ibig sabihin, parang pag tumatakbo ka, pagkarera ka eh. Dahan-dahan humihina yung takbo mo, nag-waiver. Ganon itong taong to, makikilala niyo siya ngayong konti. Pero hindi siya kaparis ni Judas. Eh si Judas, sa lahat ng puntahan nila eh, nakatingin sa supot. Kung walang nakakakita, babawasan na naman niya. Diba? Mga donasyon ng mga disciples. Negatibo siya mga kapatid, negative minded itong si Tomas, no? Kaya nga nung sa John 11 to 16, no? Sabi rito, hindi natin babasahin lahat. Basahin yata natin John 11. Para maganda. Sabi rito, John 11, yeah. 11 to 16, sabi rito, this thing said he. This thing said he, and after that he saith unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of his sleep. Then said his disciples, lahat ng mga disciples, Lord, if he is asleep, he shall do well. Howbeit Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking rest and sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead, sabi niya, and I am glad for your sake that I was not there, to the intent that ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Tapos then said Thomas, verse 16, which is called Didymus, unto his fellow disciples, let us also go that we may die with him. Maloko si maloko si Tomas. Diba? Kumbaga, binulungan niya. Hindi kay Christ sinabi, hindi sa harap ni Christ, kundi binulungan niya yung iba. Kaya pumunta rin tayo para mamatay tayong kasama niya. Eh siya kasi gusto lang umalis. Kaya lang, wala siyang kasama. At ang kagandahan, mga kapatid, si Tomas, ayaw na talaga niyang sumama. Kaya lang, kada babaligtad yung isang paan niya ayaw. So, nagdoble. Urog siya, hindi niya alam ang gagawin niya. Pero nung namatay na sa krus ang Panginoong Jesucristo, nung hinuli na pala siya, nung hinuli na ang Panginoong Jesucristo, di nagtakbuhan na sila. Kasi baka hulihin din sila eh. No? Lahat ng mga disciples, hindi naman sila lumayo. Doon sila sa bandang Jerusalem. Eh, itong si Tomas, mukhang buhay na sa probinsya. Tumakbo na ng lalayo. Ay, hindi na muling babalik. Wala doon eh. Grabe. Ganon siya, no? Namamagitan siya sa maniniwala at hindi maniniwala.
Oo. Pagkatapos, yung nga, nakita na niya yung yung mga ibang disciples, sa John 20 naman yun. Sabi dito sa verse 25, John 20, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord, but he said unto them, except I shall see his hands, the prints of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Grabe! Kinikwento na ng mga kasamahan niya, mga kapwa niya, lahat sila. Yung 10 nagkikwento sa kanya, ayaw pa rin niyang maniwala. Pagkatapos, after 8 days, dumating ang Panginoon, tama-tama nandun siya. Buti lang ka mo, kahit ano pa rin parang nag-iisip pa rin siya, makabalita nga. Ganun siya. Sabi sa verse 26, and after 8 days, again his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Then said he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Naabuking siya ng Panginoon. Dati naman siyang alam ng Panginoon. Pero to, inireveal na ng Panginoon. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Alam ko, siguro nagpatira pa siya sa laki ng kanyang pagsisisi. Pero dito, bigla siya nagbago. Ikaw lang, Diyos ko. Ikaw lang, Panginoon ko. Kumbaga, nag-ano na siya. Nag 360 degrees na siya na hindi na kita iiwan, Panginoon. Handa na akong mamatay para sa iyo. Ganun na yun. Akin mo mga kapatid, nakakatuwa ang ating Panginoon at nakakatuwa ang tao ng mga ginagamit niya. Tagal-tagal na niyang kilala Sabi ng Panginoon, be not faithless. Wala kang pananampalataya. Diba? Pero mo, kinakailangan po. Hindi lang sa pag nakita ko siya, hindi lang kinakailangan makita ko yung mga sugat. At maitusok ko yung aking daliri. Pambihira. Yan mga kapatid. Pero makikita mo naman kahit ganong klase ang tao, nakaka-recover pa rin. Diba? Pinili siya ng Panginoon. Paano ang apostol natin, si Apostle Paul, kapatid, tungkol sa kanya. So na tayo medyo magtatapos, mga kapatid. Sabi nga sa Acts 9:1, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest. Hindi ko na isulat pala yun. So, went to the high priest siya, humingi siya ng sulat para sa governor ng Damascus. Kasi Syria yung Damascus, hindi na Israel yun So para hulihin yung mga Kristiyano at daling nakatani ka lang sa Jerusalem. Ini-slaughter niya sila pinapapatay niya. Pinaparusahan niya. At sabi nga po sa aklat ng Galatians chapter 1 verse 13. Pero natin bubuksan nyo, Sabi dito ni Paul, for you have heard of my conversation in time past in the Jew religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Hindi lang pinersecute kumbaga, ginawa kong yung church, ginawa kong parang wasak na wasak. Kumbaga parang inalisan mo yung tao, yung mga church building. Winost niya. Tapos, sa verse 23, but they had heard only that he which persecuted us in time past now preaches the faith which once he destroyed. Dahil si Paul, ginawa niyang kanya ang Panginoong Jesus. At eventually, nasabi niya, in Christ, I can do all things in Christ who strengthens me. Inangkin niya ang Panginoong Jesucristo. Ganun din tayo, mga kapatid.
Pero muli, ano, mga kapatid, wag na natin banggitin yung I can do all things. No? Kasi baka dyan tayo masubok. Tsaka isa pa, talaga namang hindi natin kaya. Diba? Kahit mag-preach ka araw, hindi makakaya yung ginagawa ni Paul. Wala makakagawa doon. Ilang beses binato, ilang beses pinagpapalo, ilang beses nububog yung barko niya na sinasakyan. Pero nananatili siyang tapat sa Panginoon hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Ganun ang ating dakilang apostol. At nawa mga kapatid, kumbaga sa liit na lakas natin ay ipagkaloob natin sa Panginoon at maging tulad natin, nakuwaran natin ang mga apostol. At siguro pwede rin yung kapwa Kristiyano na makita mo napaka-inam ng pinakikita bilang Kristiyano, talagang liwanag. No, at tayo din, gagayahin natin na tayo rin ay magliwanag. Amen? Ang Diyos ay ating Diyos. Siya ay atin, mga kapatid. Kaya huwag tayong matatakot. Walang magagawa ang kalaban sa atin. Kung hindi siya papayagan ng Panginoon, wala siyang magagawa. Di ba? Sabi nga niya, sabi nga ng Diablo sa Panginoon, ano, tungkol kay Job, binakuran mo siya eh. Hindi ko siya magalaw. No? Pero alisin mo yung bakod. No? At tiyak, no? Susumpain ka niya. Diba mga kapatid? Nasubok si Job dahil nga sa, kumbaga, pinagmalaki ng Panginoon si Job. Ganun din sa atin. Sikapin natin na tayo rin ay maipagmalaki ng Panginoon. Hindi man katulad ng ating mga ninuno, kundi, kumbaga, isang maayos na Kristiyano. Isang ang tawag dito, isang masunurin kay Kristo. Kaya ang may papayo ko, basa ng basa, habang panalangin ng panalangin, at hiling ng hiling ng inyong pangangailangan. Kasi ang Diyos ay He cares for you. Sabi nga, hindi kayo pababayaan mula ngayon hanggang wakas. Amen? At doon, tinatapos ko po ang mensahe. Ay po lahat ay pagpalain ng ating Diyos na buhay.